Hello, kumusta? I'm back. So basically, umabot na tayo ng over 3,000 kilometers and everything is going great. So basically, wala akong issue sa electrical system natin na in-install. Except lang dun sa mga baterya na under capacity talaga. Nung binili ko, under capacity na. So yun ang issue ko eh. Hindi ko siya ma-full. Kasi parang out of 32 cells, parang may 4 akong cells na under capacity eh. So I have to replace that para matodo natin yung drive ko na malayo to. So ito na yung natin. Nag-start to 28,000 something. Pero parang 28,086 doon ko na lang binase. Although nabiyahe ko na to before ko talaga ni-record yung So yun. So almost 3,300 kilometers na to. So siguro PMS ulit ako. Check ko yung mga torque natin kahit sa mga battery, kasi lang naman ang dyan eh, sa mga kahit yung torque ko sa sa battery wires ng inverter, motor, ganun. Pero I don't think necessary yun, kasi properly torque naman yun ayon sa specs ng So yun, ang tagal ko ding hindi nakagawa ng video yun nga, dahil nga personal stuff na inaasikaso, tapos naging busy din sa project na inaasikaso ko. So nag-aaral din ako ng konting electrical na para mas matuto. Tsaka may mga plans tayo. Pero basically dito pa rin tayo sa EV, kasi natin to eh, passion natin to eh. So napapansin ko na rin na medyo dumadami na rin ang EV. Dumating na yung Tesla dito eh, pero parang next year pa sila mag-ship sa mga nag-order. Tapos may VinFast na, 'di ba? VF3 nagpasok na rin. So baka sooner or later next year, malay natin, maraming charging station, accommodate yung mga EVs. Pero ako, ang belief ko kasi home charging talaga eh, tsaka sa mga condo. So kailangan mo talaga ng home charger. Kaya ako syempre meron akong portable charger, pero mabagal yun eh, hindi siya sapat. Parang maximum 3 kilowatts lang, pero ayokong i-maximum amperage yung natin, charging natin, kasi baka mag-trip yung breaker, or hindi ko kasi alam yung electrical system sa bahay. Pero may plano ako na mag-install ng 6.6 kilowatts na charger, pero dedicated na yun, wires diretso sa main breaker talaga. Pero sa future na yun, kasi hindi ko pa naman minamadali ngayon na for now, kasi yung 8 amps na charging ko sa 220 to 30 volts nasa mga 1.5 kilowatts. Tapos kunyari babiyahe ako 50 kilometers excuse me, pagbiyahe ko ng 50 kilometers, pag uwi ko charge. So pwede kong iwan yun eh, tapos kinabukasan full ka na ulit, di ba? So dun sa mga mga worrier, kaya pa rin yun kahit na kunyari umuwi ka from your work, di ba? Dumating ka alas 7, kaya mong mag-charge siguro mga 5 oras or 3 oras, babalik kang 90%. Kaya pa rin yun na kinabukasan. Kumbaga parang sa 50 kilometers a day, sobra-sobra na yun actually. Kasi usually mga 30 to 40 kilometers lang naman ang average
driving natin. So pag may slow charger ka sa bahay, sobrang sapat na yon to get you through the week. So basically yung goal mo na maging electrified yung mo, biyahe mo sa sapat na yon, di ba? Pero kung may range anxiety ka talaga, actually meron din ako eh. So totoo na medyo alam mo na, worry ka din, kaya hindi ko binabiyahe ng malayo. Within the metro area, pasok. Kaya kung alam ko kung saan ako pupunta, basta bago ako umalis, dapat fully charged ako, diba? So kung ano man ang aberya, may supply ka pa na So totoo yun na may konting kasi yung mga charging stations natin medyo wala pa rin eh sa mga mall. Kung magcha-charge ako sa mall, siguro parang 20% per hour. So that's around maybe 6 kilowatt hours. Yan, per hour. Maximum yun, 6.6 pala. So kung nasa mga 200 watt hours per kilometer ka, 5 kilometers per 1 kilowatt hour times 6, 530. So basically makaka-uwi ka na nun, maka-charge ka ng 30 minutes sa kung talaga nasagad mo. So I think sa akin okay na yun until mag-improve yung natin, charging rate natin, di ba? Pero yung mga latest naman na EV matataas na kasi may DC charging sila eh. So actually pwedeng maximum nito pwedeng 22 kilowatt hour sa AC charging kung 3 phase eh. Kaya pag nakabili ako ng 3 phase na AC charger, yun nga lang, kailangan mo ng 3 phase AC. Yung residential kasi dito sa Pinas, puro single phase eh. So or at least kunyari condo ka, usually condo 3 phase yan eh, mga building eh. So yun, makapag-install ng 3 phase doon sa sa mga parking ng condo, 3 phase AC charging, maximum 22 kilowatts. Okay na yun. Kasi kung kunyari 40 kilowatt hour na na BYD Dolphin kunwari, as 22 kilowatt charging, fully charge ka na nun ng roughly more than 2 hours. Sobrang na yun, okay na yun. Kasi range mo, sabihin natin 300 kilometers, 400 kilometers. Kung naka 50% ka ngayon, so may natitira ka pang 200, tapos mag-charge ka ng isang oras, may 200 ka na naman. So pwede na yun. Hindi mo na kailangan ng DC fast charger. So ayun, so far over 3,000 kilometers natin, walang issue. Aircon okay din. So lamig pa rin. All good. Hindi ko naman minamadali ito na umabot ng 10,000 kilometers per year eh. Kasi syempre pinapreserve ko din, diba, yung auto. Pero ayun, dinodocument ko naman lahat. So far okay tayo. Marami akong naiisip na ideas na pwedeng gawing video sa future. So sana magka-oras na ako para maka-share tayo ng information. Actually may subscriber tayo na bumisita, si Ray.
shoutout sa'yo. So gumagawa din siya ng ano niya, conversion niya, Hyper 9. Nag-reach out siya. So hopefully magawa rin niya 'yan. Tapos ano, ma-vlog din natin yung ano niya, experience niya. May auto din niya. So good luck sa'yo, Ray. Sana matapos mo na yan. So ayun, ganun na lang muna. So balitaan ko kayo sa mga ano natin, next videos natin. Thank you.